million confidential fund. Saan napunta? Isang kongresista ang pinatamaan ng isang newscaster sa SMNI na si Sas Rogando Sasot sa kanyang live stream. Sino itong pinangalanan niya at diniin ng diniin? 10 milyon na confidential funds. Saan nga ba napupunta sa isang kongresista? Mainit-init to mga kababayan. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pindutin mo lang yung subscribe and then click mo na rin yung notification bell at hit mo na rin yung like icon nang sa ganon ay ma-notify ka sa bawat bidyong ilalabas ko. Let's do this mga kababayan! Alright! Eto. Mainit-init pa to mga kababayan ko ha. Mainit-init pa to. Mainit pa to. At talagang pinag-uusapan na to sa loob ng social media. Anyway, this video is courtesy by Aaron Peña. Maraming salamat. Eto, mga kapatid, panoorin natin. Sas Rogando Sasot pumalag sa mga kongresista at sa isang kongresistang may 10 million confidential fund. Let's do this. Oy, nawala. Kailangan i-detalye. Paano mo ito ipapaliwanag sa mga kabataan? Na ikaw, pwede kang bigyan ng 10 million sa Kongreso at isi-certify mo lang na yung 10 million na yon ay gagastusin mo sa MOOE. Actually, yung unang banat nito, medyo crucial. Kaya minute ko eh. Sabi niya, blank na mo. Ganun yung banat eh. Talagang diniinan niya as in his word is very sobrang sarcastic nung pagkakabanat niya na point na ng yung bitaw niya talaga is bad words na siya because galit na galit siya dun sa sinasabi niya. Hello po sa inyo Ma'am Helen Makatiag. Sobrang bad words. Sir Eddie, hello po sa inyo. Ayan sobrang bigat nung binitawan niya as in talagang sabi ko, what the? Sabi ko ka, si Sas ba to? Sabi ko ganon. Tindi Ito, pakinggan natin. Sige nga, Raul Manuel, paliwanag mo nga yun sa Ayun ito yung pinangalanan niya. Wait lang, ulitin ko. Pinangalanan niya. yung 10 million na yon ay gagastusin mo sa MOOE. Sige nga, Raul Manuel, paliwanag mo nga yun sa mga kabataan. Putang Oh my God! Kasi ito the last time mga kababayan ko, the last time na humataw ito, naalala nyo si Congressman Raul Manuel, siya yung pumuna doon sa sa Congress, pumuna doon sa kay BP Sara, humarang kay BP Sara for the confidential fund, humarang doon sa mga ilang maraming kumbaga itong si Congressman Raul Manuel ay ito hindi naman pwedeng sabihin di umano pero totoo to. Maraming pinahiya talaga sa harapan ng Congress. As in pauupuin na yung opisyal, tatanungin, saan nanggagaling itong mga to? Saan mo gagaling itong mga to? Saan mo kukunin to? Saan mo dadalhin? Parang ang dating pinapahiya nito makabayad black mga kababayan. Ganun ang ginagawa nila. Ito mga kababayan ko, nakatapat ngayon to si Congressman Raul Manuel ng isang commentator na talaga naman pag bumitaw, pumuputak talaga, may laman. Ito although Sas Rogando Sasot is one of the hindi na siya tropa ng presidente. Kahit ng presidente, binabanatan niya. Wala kang magagawa doon because that is Sash, mga kababayan ko. But, mga kababayan ko, doon ako sa punto na tama siya dito, mga kapatid. Because, siniwalat niya yung mga ginawa, yung mga tinarya nito nila Raul, di ba? So pa. Ano? Sige nga. Kayo dyan sa Kabataan Party List. Kunwari parang kabataan, you are corrupting the youth. You are not telling the youth the truth. Na kayo, Kabataan Party List, party kayo ng Philippine House Mafia. Sakit nun Shock ako dun. Sas Rogando Sasot say na
Ito Makabayad Black nga daw, kasama na to si Raul, inakusahan niya, di umano, na kasali daw sa Philippine Congress Mafia. Oh my God. Kasi imagine ito imagine Ito lang Bilang isang ordinary citizen, ako kakatigan ko yung sinabi nito. Bilang isang ordinary citizen, mga kababayan ko, bilang isang ordinaryong citizen lagi ako nakatingin sa proyekto ng Makabayad Black, mga kababayan ko. Totoo, binabantayan ko talaga. Nakabantay ako. Binabantayan ko yung ginagawa ng Makabayad Black. Wala kasi ako nakikitang proyekto wala akong nakikitang proyekto sa Kabataan Party List. Totoo, wala akong nakikitang proyekto. Wala akong nakita. Remember the last time nung nagkita kami ni Congressman Raul Manuel nung SONA? Naalala nyo, in-interview ko siya? Mga kababayan ko. Sabi ko, ano po ba ang nagawa ng Kabataan Party List ngayon na proyekto po ninyo? Ang sagot niya lang sa akin, marami daw silang kinasuhan, marami silang naipakulong daw, at marami pa daw silang tatrabahuhin na makasuhan. I expect, bilang isang ordinaryong mamamayan na marami kami napagtapos, marami kaming pinag-aral, marami kaming natulungan na kabataan, maraming mga schools na nabigyan namin ng tulong. Because ang sektor kasi ng kabataan, mga kababayan ko, is napakalawak. Hindi lang siya specific na napakalaki nito at napakalawak kasi buong Pilipinas maraming kabataan. Mga kababayan. Kaya ako nagtatanong that time kay Congressman Raul Manuel na ano ba nagawa mo? Ano ba nagawa nitong party list na to? May nakita ba ako? May nakita na ako? Pero as of now, wala ko nakikitang proyekto nila. Mga kababayan ko. Eto mga kapatid. Totoo to. Good evening, Mark Ramos. Maraming salamat si kapatid ng Mark Ramos nandito. Hindi kasi ako, although, ito, para sabihin ng iba, if Sash Rogando Sasot is favor doon sa China, whatsoever, wala akong pakialam doon. Okay? That is Sash Siya yan Ako, favor ako sa sinabi niya because binuking niya yung mga congressman. Itong congressman. Kung 10 million pa lang nahahawakan ni Raul Manuel, ay lak ng teteng, mga kababayan ko, tanongin nyo, anong proyekto ng Kabataan Party List? Anong proyekto nila na ipakita? Kasi sabi ko nga sa inyo, one time ko nang na-interview yan. At sinagutan niya ako. Sinagot niya ako. Ang unang sagot niya sa akin, marami na silang kinasuhan at marami na silang kinulong. Tumatakbo tuloy sa isip ko, nagsisink in kayon sa akin, mga kababayan ko. Ano to, yung 10 million na confidential fund ni Raul Manuel ng Kabataan Party List, ibig sabihin nun, lahat ba yung ginamit sa pagsasampa ng kaso? Magsampa ka ng kaso, 3,000, 5,000, 7,000. Ibig sabihin, kung napakarami, ibig sabihin, yung pera pala ng taong bayan, ginagamit din natin sa pagkakaso nila, ganun ba yun? Kaya nga sabi ko na nakarelate ako dito sa sinabi ni Sash. Okay? Nakarelate ako sa sinabi ni Sash. Ngayon, mga kababayan ko, ginawan ko ng commentary kasi gusto ko mapakinggan ninyo. Meron siyang point dito mga kababayan. Diba? Sige nga, Kabataan Party List, i-release ninyo ang resibo. Lahat. I-release ninyo ang inventory ng mga binili ninyo sa pamamagitan ng pera ng taong bayan. Alam mo, Sash, hindi maglalabas ng confidential pa ng resibo yan, mga kapatid. Kung si VP Sara Duterte nga, may confidential fund. Tinira nila ng binanatan. Tinira nila ng tinira. Tapos itong sila Raul Manuel, may 10 million. Alam mo, ang hilig nyo magmalinis dyan. Ngayon ko lang nakita yung mga congressman ito. Ang hilig magmalinis. Di ba? Binanata nila, ayaw nila ibigay kay Sara kasi daw ganito, alam nilang gagamitin sa kanila. Tapos ngayon, mga kababayan ko, binanata mo. Tapos nung ikaw nakakalukayan, wala ka rin ipapakita. Kasi kung hindi pa isisiwalat ni Harry Roque, na wala talagang liquidation niya, mga certification lang ang ginagawa. Mga kababayan ko, certification lang ang binibigay. Mga kababayan, para pagkabigay ng certification ay binigay sa inyo yung 10 million na yan, wala nang pakialam ang taong bayan. Hindi na alam ng taong bayan kung saan dadalhin ang pera na yan sa inyong mga kamay. Di ba? At tingnan natin kung merong proper turnover. Ang Manuel.
my God. At i-release ninyo ang inventory ng mga binili ninyo sa pamamagitan ng pera ng taong bayan. At tingnan natin kung merong proper turnover. Ang Manuel. Diba? At ang binili mo ay pera, gamit mo ay pera ng gobyerno, sa gobyerno yan. Hindi yan sa inyo. Ang pera lang na para sa inyo ay inyong salary. Correct. Mga kababayan ko. Ngayon, ako naman magtatanong, if Congressman Raul Manuel is watching right now, Kong, baka pwede ka naman ma-interview one-on-one. Baka pwede naman, susulat ako sa ano mo. Tatanungin ko lang kung yung confidential fund mo, isa lang naman tanong ko saan mo dinadala at anong proyekto mo? Willing ako sumama. Kapag may nawa ka na ipakita, Kong. Oh, willing ako sumama. Hindi na kita uupakan sa social media pag meron ka talaga na ipakita. Susuportahan pa kita sa mga proyekto mo. Kung meron talaga. Kasi unang-una, tama, ako, hahabulin ko yun. Kasi 10 million? Saan napupunta yung 10 million na yan? Tapos napupunta lang. Kasi nagtataka ako, sabi ko nga sa inyo Ito I'm very curious sa taglalaro sa utak ko to ngayon. Paano nakakakuha ng pondo itong mga makabayad block? Pang-supply doon sa pagpopondo nila doon sa mga organizer. Ngayon, ang organizer, balita ko, tumaas na daw 2.5 per week, mga kababayan. 2,500 na daw po per week ang organizer ng mga rally. Tapos, mga kababayan ko, alam nyo ba yung mga jeepney drivers na sinasama nila? Mga kapatid, alam nyo ba? Bayad po yan, arkilado po yung mga yan. Diyan po kayo magtataka, Diyan po kayo magtataka. Magtataka. Saan kukuha yan ang ipampapakain nila doon? Na adobo, na may itlog, tapos kanin sa mga sumasama sa rally. Yan kayo magtataka. Kasi mga kababayan ko, yun naman pala, hindi naman may nagpa-funded sila. Siyempre mga kababayan ko, paano sisipagin yung mga yung mag-organisa? Paano sisipagin tong mga rallyista na mag-organisa, mga kababayan ko? So it means mga kababayan ko, ito lang tanong ko lang at teorya ko lang to. Ito bang confidential fund na nakukuha ninyo doon sa ating Congress, na nakikita nyo sa ating Kongreso, nakukuha ninyo, yan ba yung pinasusupply nyo sa bawat rally? Ito tanong lang yan ba yung nakukuha ninyo? Yun ang tanong ko. Curious ako Kasi sabi ko, paano kayo nagkakapera to? Wala namang mga trabaho. Sino nag-organisa dito? Sino nagsusupply ng pera dito? Akala ko nga mga senador Akala ko sa donation Pero hindi. Mga kababayan ko, meron talaga. At ngayon, mga kababayan ko, yung mga teori ko nun na naiisip ko regarding sa mga nagrarally ang kumukuha ng pondo, so it means mga makabayan, yung mga pambili nyo ng mga tarpaulin, pambayad nyo sa mga mga pamasahe ng mga nagrarally, according to natigpa 500 daw po, di ba? Ay diyan nyo ba, matanong lang diyan nyo ba? Ito tanong ko lang diyan nyo ba kinukuha sa confidential fund na pera ng taong bayan ng pinambabayad ninyo sa mga ginagawa nyong rallies? Tanong ko lang. I'm not accusing nyo, nagtatanong lang ako. Kasi mga kapatid, question mark Kung meron palang kung meron si Raul na 10 million confidential fund, saan niya dinadala? Kasi kung tatanungin mo ko, kahit maghanap ka sa Facebook, maghanap ka sa YouTube, wala pa ako nakikita na proyekto nila. Totoo. Wala pa ako nakikita ang project nila. Never pa ako nakakita na nilabas sa Facebook na Kabataan Party List. Nakapagpatapos ng scholar, kahit 5 piraso lang. Wala. Kasi yung 10 million confidential fund nyo na yan, na hinahawakan ninyo, malaking bagay yan. Malaking tulong yan. Malaking achievement yan. Halimbawa, yung makapagpatapos kayo ng mga estudyante, so far, wala akong makita Madalang ka naman mapunta sa ibang lugar. Lagi ka lang nasa Metro Manila, balita ko. 'Di ba? Madalang ka naman pumunta sa mga hindi ka naman katulad nila Senator Amy, mga congressman, 'di ba? Napupunta sa mga mga distrikto, di ka kagaya ni Sandro na nakatutok sa kanyang distrikto, na natutulungan yung mga mamamayan.
'Di ba? Wala nga ako nakikita. Alam mo, to be honest, kung ikaw ay representative sa Congress ng kabataan, ang sektor na 'yan ay nakatutok sa mga kabataan na nangangailangan. Ang tanong ko nga sa'yo nung nagkita tayo, kaya nga ako disappointed sa sagot mo, eh. Marami kayong kinasuhan. So nagtanto sa isip ko kanina, ang sagot ni Raul Manuel sa akin sa mga proyekto niya, marami silang kinasuhan. So pumasok tuloy sa isip ko, so ibig sabihin yung 10 million confidential pa na sinasabi ni Sash, ginagamit nyo lang sa pagkakaso sa mga kababayan natin? 'Di ba? Mas mataas pa ang MOOE nila kaysa sa salary nila. Salary lang ng congressman, 3 million per year. Oh, salary ng isang congressman, mga kababayan ko, binuko ni Sash 3 milyon sa isang taon. Oh, not bad. Not bad. Hindi masama, mga kababayan ko, meron kang 3 milyon if you are congressman. Hindi masama 'yon. Ang laki pa rin. Yung mga kabataan diyan na nagrarally, yung mga kabataan diyan na sumasama sa rally, 3 milyon pala yung 3 milyon pala yung sinasahod ng leader nyo. Nababahagian ba kayo? Baka di kayo nababahagian. Wake up call sa mga kabataan na nabulag nitong mga to. 3 milyon. Ngayon lang lumabas sa media, social media, kasi wala nagbo-broadcast. 'Di ba? Yung MOM nyo, confidential fund, yung confidential fund nyo, mas malaki pa. Kaya pala nabubuhay si Renato Reyes. Ngayon ko lang napagtanto-tanto rin, no? Kasi funded, kasi kasama siya sa Makabayad Black. So sa taripa ng Makabayad Black, meron silang confidential fund, meron silang sahod na sinasahod, mga kababayan. Naambunan tuloy sila. Galing mga mag-organisa. 'Di ba? Halatang ginagamit na yung mga tao. Yan. Wake up call sa mga tao, ha? Wake up call to. Ang MOE nila sa isang taon, umaabot ng mga 15 mil. Free money na yun. Yung free money. Kasi nga, liquidation by certification. Liquidation by certification, di ba? Aray ko po. Liquidate. So, ibig sabihin nito, Sash, ibig sabihin pala nito, di na kailangan magbigay ni Raul Manuel ng liquidation. Kasi certification lang ibibigay niya. Ayun na mabigat doon. Dapat baguhin sa Congress to. Dapat mangatok tayo sa Congress. Kasi pera ng taong bayan, pinagkakatiwala sa mga congressman na to. Ako nga, sa totoo lang, set aside lang natin. Sabi ko sa inyo, kapag ang daanan sa isang syudad, lubak-lubak, sira-sira, lubak-lubak, sira-sira, mga kababayan ko, corrupt ang congressman. Isa pa, may allotted budget para doon sa daanan. Kahit maayos yung kalsada, gigibain ng kontraktor yan, titirahin yan, babanatan yan, grinder yan, wasakin niya yung daanan para mga kababayan ko, yung pera na nakalaan doon, makakuha nila. Ganun. Di ba kayo nagtataka? Sabi nyo nga, di ba? Ang heist-heist naman ng daan sa amin, sinisira ng LGU, di ba? Tapos makikita nyo, project ni congressman, di ba? Yung pala. Now we know. Di ba? Buti na lang talaga may mga ganito, mga kababayan. Di ba? Yan ang dapat ninyo malaman kasi palalim yung mga nangyayari. Unang-una, di namang iniimbestigahan sa Congress pero may mga nagsasalita na tao. 'Di ba? Tanongin niyo sarili ninyo, 'di ba? Sa mga lugar ninyo, maayos naman yung daanan pero ginigiba. Winawasak. Para patag naman, wala naman lubak, konting espalto na lang. Wawasakin pa. 'Di ba? 'Yun, doon kayo magulat. So, para nagtutugma ngayon sa isip ko lahat 'ng sinasabi ni Sash. At ayon sa resolusyon na pinasa ng Senado at Kongreso noong 2011-2013, classified ang accounting at liquidation. Ay, naku. Classified. I can't imagine ngayon. Ay, hindi ko nilalahat Hindi ko nilalahat ng congressman. Ayokong sabihin na di ko nilalahat na corrupt. I'll never say lahat sila corrupt.
But 60% of our congressman right now, ganyan ang sistema. Ouch. Nalulungkot ako. Kasi, imagine, yung pera ng taong bayan, kapag binigay sa congressman na hinalal natin, hindi mo pwedeng sitahin. Diba? Hindi mo pwedeng bakbakin. Hindi mo pwedeng usisain. Kasi pag hawak na nila yung 10 million, wala na tayong pakialam doon. We are out. Ang katwiran nila, kaya nga kami binoto ng taong bayan kasi kami nabahala dyan. Ngayon, nare-realize ko. Ngayon na nakikita ko yung point of view kung bakit maraming nag-aagawan sa pwesto na yan. Maraming gustong makaupo sa pwesto na yan. Maraming gustong umentrada dyan sa posisyon na yan. Maraming gustong kumuha sa mga syudad at tumakbo ng party list sa national dahil sa mga posisyon na yan. It means merong pera. That is the reality. That's the saddest part, mga kapatid. Diba? Sige nga, pauupuin nyo dyan ng isang militar, pauupuin nyo dyan ng pulis, pauupuin nyo dyan ng DepEd, pauupuin nyo dyan ng DSWD, pauupuin nyo dyan ng State University, tapos bababoy-baboyin ninyo. Ang point ni Sash dito ngayon, mga kababayan ko, yung mga kinakausap nila sa Congress, yung mga sumasalang sa inquiry, nagtatanong sila, ginigisan nila, ginigipit nila, pinapaamin nila, tapos pinapahiya nila. Ganon yung estilo ng mga ibang congressman na sinasabi dito ni Sash. Okay? Pero nakita ko lang si Congressman Raul Manuel doon kay VP Sara Duterte, nakipagbakbakan siya talaga na matindi. Talagang tinaryanan ng tinaryato si Raul. Tsaka talagang kumaripas ng tanong talaga. Ito pa. Sabihin niyo paano ito ginastos. Sige nga, ipakita niyo kung paano niyo ginastos. O, bakit kayo bumili ng ganitong laptop? Ang mahal. Oo nga. The last time, di ba, sa DepEd, tinanong nila yung liquidation ng mga laptop sa napunta, sa na ganito, tinanong nila, mali ng klase daw, bakit daw ganyan, eto daw, hindi daw mapainabangan yan, sira na daw, naghahang na daw yung computer, tinatanong nila mga kababayan ko. Pero, ang tanong dito, bakit hindi sila makapaglabas ng sarili nilang confidential fund? So, ibig sabihin nito, itong mga congressman na to, pwede nilang hiyain, kutsain yung mga tao na nagtatrabaho sa government ng walang laban. Tapos sila hindi pwedeng punahin kasi kasi confidential, hindi pwedeng malaman yung saan nila ginagastos yung pera ng taong bayan. Unfair. Sige pa. Bakit ganito? Bakit ganyan? Putang Ang ahang ni Sas magsalita. My God. Kongreso Senado. Kami ba? Alam namin kung yung binili ninyo dyan sa pera ng taong bayan, tama? Ayun nga kasi confidential. 'Di ba? Confidential. Yan ang nilalaban nila. Tapos meron pa silang sinasabi doon. Pag hindi daw pwede sabihin sa mga dahilan, security risk. Yan. Security risk daw sa baka daw bigla magkaroon daw ng problema sa bansa. Ganun ang mga dahilan nila, 'di ba? Meron ba kayong procurement law? Sa Kongreso at Senado? Wala! Pure procurement law. Yun yung pagbili. Yan. Mabusisi yun, alam ko. I know that, mga kababayan ko. Mabusisi yung procurement law na sinasabi. If I'm not mistaken, like I said, kung bibili ka ng gimbal, gagamitin mo para sa camera sa government, ipadadaanin mo pa yan. Meron pa atang pipicture mo. If I'm not mistaken, yun ata yan. Binigyan kayo ng 10 million. For example, certification lang. Tapos bahala na kayo. So kahit bumili pa kayo ng laptop worth 500 million, walang pakialam ng taong bayan dahil hindi namin alam. I like it. Tapos bababoy-baboyin nyo yung mga militar. O saan yung ginastos yung confidential funding nyo? Kailangan alamin. Kailangan didetalye. Tangina. Mainit yun, Mainit yun. Mamaya sagutin ko mga comment nyo, mag-comment kayo. Kayo nagpasa kayo ng batas na ang liquidation at accounting ng pera na allocated sa bawat isang senador at congressman ay classified. So kayo hindi po pwedeng busisiin dahil classified nga according to your concurrent resolution. Pero yung iba, papahiyain nyo dyan. Para saan?
para papogi. Ayun. Doon natapos yung video ni Sash. Ako lang, kung ako tatanungin, mga kapatid, sa bansa natin, gusto natin ng transparency. 'Di ba? Ito yung mga nagrarally na yan, humihingi ng transparency sa bansa natin. Yung mga nagkumiiyak sa kalye, nagsisisigaw ng corrupt si ganito, corrupt si ganyan, mga kababayan ko, humihingi sila lagi ng transparency. Paano sila hihingi ng transparency, mga kababayan, kung kahit yung mga congressman din nila hindi nagbibigay ng transparency? Ito common sense If ganyan ang binabanat sa inyo, kung ako congressman na makakaliwang grupo, kung ako sample lang kung ako, mga kababayan ko, hindi ko hahayaan na walang liquidation. Hindi ko hahayaan na wala akong ebidensya o resibo ng binili ko. Mga kapatid, kung tutusin, malaking tulong sana yan. Yung confidential fund, kung 10 million, malaking tulong po yan. Ito malaking tulong po yan. Kasi hindi ka nadadaan sa procurement law. Binaypas mo yung COA, binaypas mo yung as in, ang tayong binaypas dyan. Kumbaga, mabilisan yan. Mabilisan sa mga project. For example, kailangan ng eskwelahan ng 1,000 na upuan. Pwede ka nang bumaklas ka agad doon sa sa confidential fund mo para ipasok doon sa Wala nang pakialamanan kung ganun, mga kapatid. Pero kung ako yon, ililiquidate ko yung 1,000 binili kong upuan na binigay ko doon sa school na yon. Para mga kababayan ko, para pag dumating yung panahon na magkaroon ng ganito, may ilalabas ako. Until now, mga kababayan ko, ilang days nang bumabanat siyang ganyan, ilang days na kumakana ng ganyan. Until now, hindi pa rin sila naglalabas ng kanilang ng kanilang liquidation. Bakit? Ang katwiran ni Raul, bakit? Confidential fund Ganon din ang sagot ni Sara. Ganon din ang sagot ng mga ilang kongresista. 'Di ba? Hahanapan nyo si Sara ng 11 million confidential fund. Confidential nga Kung kayo nga meron, hindi pwedeng malaman. Syempre, yung vice presidente, hindi rin pwedeng malaman kung saan. Tanong sa Congress, tanong sa Senate ni Sen Risa last time. Kailangan malaman ng taong bayan yan. Nananawagan ako. If Senator Risa's watching right now, Sen, busisiin nyo rin po yung to be fair. Sen, I admire you as one of the best senators sa atin na nananatili sa iyong pinanghahawakang prinsipyo. But Sen, nanghihiling ako. I will not challenge you. But sasabihin ko to. Busisiin nyo po yung confidential fund din ng mga Makabayan Block. Kung nabusisi nyo po si BP Sara, busisiin nyo po itong mga to. Hindi ko po kayo tinuturuan dito, Senator Hindi ko tinuturuan. Humihiling po ko. Baka pwede po, busisiin nyo po itong mga to. To be fair para sa lahat. Sige po. Kasi kung nabusisi nyo po si BP Sara bilang Vice President, kaya nyo rin pong busisiin yung confidential fund ng congressman kung saan dinadala. Tama po ba ako, mga kababayan? To be fair. Diba? Binanatan si Sara, tinarya sa Congress. Ako naman magtatanong sa kanila. Yan ang pinakamainit doon. Mga kapatid. Diba? Unti-unti na silang para sa akin unti-unti silang nasusunog, nabubuking sa kanilang mga mga kababayan, sa kanilang mga multo. Imagine, confidential fund? 10, hindi alam ng taong bayan to na meron pala silang 10 million confidential fund. Ngayon lang nalalaman ng mga kababayan natin. Meron pala kayong tinatagong ganyan sa bansa natin. Tapos wala kaming matikman. Buti pa yung ginawa ka ni Senator Risa when she is congressman BH party list. 'Di ba? At least yun, may nakikita pa ako until now, nangyayari pa rin. Alam nyo ba yung mga homeless? Ito totoo Hindi ko binibitbit si Senator Risa. But, yung mga homeless sa kalsada, may tig 2 kilos ng bigas. Pero silent sila tumulong nationwide. Hindi na bo-broadcast yun.
Kahit sa mga mahihirap tumutulong tig 2 kilos na bigas. Ayaw man sabihin ni Senator Risa to. Ayaw man sabihin ni Senator Risa to, pero ginagawa niya yung estilo ni Pangulong Marcos noon. Hindi man niya pinapakita sa inyo, di man, pero ginagawa niya ngayon yun. In reality, mga kababayan, doon lang ako sa totoo. Kasi ako, dami ko nalaman sa kanya eh. At marami rin ako mga kapitbahay na nabibigyan niya. Okay? 'Di ba? Yun lang ako. Pero para sa akin, hiling ko talaga hiling ko na busisiin niya rin yun. Kasi marami pa siya matutuklasan dito eh. Kung kay J. Renz-Hilario nga, binusisi niya eh. Ito pa kayang sa mga congressman sa Makabayad Block, mga kapatid, di ba? Kung hindi niya bubusisiin yan, para sa akin, partido yan. Di ba? Mga kababayan? Isa pa, mga kapatid, di ba? Kung ngayon malalaman ng mga kababayan natin na meron palang magic o hocus-pocus dyan sa confidential fund na yan, at meron palang hocus-pocus na katulad na ginagawa na ganyan, gumising po kayo. Bakit, mga kababayan ko? Dapat po siguro baguhin ng Congress yan. Alam mo, naalala ko yung pork barrel scam eh. Yung nilalagay sa isang non-LGU na grupo ni Napoles. Parang ganun yan, mga kababayan ko eh. Pera rin ng taong bayang kinukurap direkta malakihan ng mga congressman, ng mga senador that time. Pero ito, mga kababayan ko, mas kakaiba to. Bakit? Pasimplihan eh. 'Di ba? Imagine niyo. Bibili, of course it's very normal sa mga politician. Mostly tumutubo talaga 'yan. Tumutubo talaga 'yan. Hindi ko naman ipagkakaila, pero may alam ako na kasi nung dati yung SK, ayoko na lang sabihin, hindi ko pangalanan. Dati nung SK, mga kababayan, bibili ako ng isang magpapalaro ako, papatayo ko ng basket ng court. Papatayo ako. Kukuha ko ng kontraktor. Papasimento ko yung isang isang lugar sa amin. Tapos yung kontraktor, ang ikokowa ko doon, for example lang to, ikokowa ko doon 60,000 yung pagpapabuhos ko ng simento. 60,000 60,000. 60,000 papabuhos sa simento. Now, mga kababayan ko, tapos bibili ako ng ring, bibili ako ng board, fiberglass. Ang presyo ng 10,000 gagawin 20,000. Yung bola halagang 700 gagawin kong 2,500. Ganun tumubo sa government. Totoo to. Ganun tumubo doon. Tapos, mga kababayan ko, papapinturahan ko yon. Kukuha ko ng tao. Sasabihin ko 10 tao nagpintura pero 3 lang ang nagpintura. Ganon yon, per day, tutubo ka doon. Yan. Kung pa-project ka na magpa-project, makakapaglabas ng pondo. 'Di ba? Tapos, mga kababayan, kung may COA yun, may resibo yon. Kailangan liquidate, pagsak, eto, palo, ayan. Tapos, mga kapatid, doon na rin ako humuhugot ng pampasahod sa mga kagawad ko. Ganun ang estilo doon sa SK. Ewan ko lang ngayon kung ganyan pa rin. Pero, in terms of the 10 million, putya, ang laki nun. Kung kung yung 3 million budget per year, mga kapatid ng isang SK, mga kawan ng isang chairman sa SK, parehas ng sahod ni Congressman Raul Manuel. What if pa yung confidential fund niya na 10 million? Di ba? Yung 3 million niya, hirap na hirap maubos ng isang SK, mailabas eh. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, ang bilis na maglabas. Ang bilis niyang mahawakan yung 10 million. Wala pang procurement law yun. 'Di ba? Imagine, napakatalas ng kanyang napakatalas. Ngayon, ang thinking ko dito at ang theory ko dito, alam ko, yung 10 million confidential fund na yan at pabor na pabor sa kanila dahil walang liquidation, alam ko, and ako, 99%, ang theory ko talaga, mga kababayan ko, bumabagsak yan doon sa pag-uorganisa nila. Sa mga rallies, sa mga Kaya pala, mga kababayan, may pondo. Mga kababayan, ako natatakot na ako for dito, para sa akin,
Risk po yan para sa akin, mga kababayan ko. Why? Kasi ginagamit nila to propagate, ma-impluwensya ng mga anak natin. 'Di ba? Na pera pa mismo natin. Pera pa ng taong bayan. 'Di ba? Mga kababayan ko, imagine, pera ng taong bayan, wala kang karapatan magtanong pag hawak na ng congressman. Katwiran nila, kami binoto ng kabataan, kami binoto ng ganito para magrepresentante sa kanila. Pero putya, kayo binoto ng kabataan. Kayo nga binoto ng mga ng mayorya ng mga Pilipino na kabataan, pero huwag niyong gamitin yung pagiging ganyan nyo sa ano, huwag niyong gamitin yung pagiging ganyan nyo na meron kayong kokonting makukurot na ano, sasamantalahin ninyo na ano, na I'm not saying lavish lifestyle. Pero kung Congressman Raul Manuel, kahit di mo man sabihin, kahit di mo man aminin sa akin, eto lang, doon mo ba din kinukuha yung pinambayad mo sa sasakyan mo? Ayan na. Meron siyang Innova. Okay? Innova. White. Innova. Second, dalawang bodyguard, isang driver. Doon mo rin bang kinukuha yung pambayad doon? Ito hindi nakikita ng mga ng mga, kasi nung rally nakita ko sa bumaba eh. Paano siya naglakad eh. Paano nagparada yung sasakyan eh. Meron siyang bodyguard, as in. Nagkaroon lang ako ng close-up interview sa kanya noong time na lumapit ako. At pinilit ko yung sarili ko. Kasama ko GMA nun. Nasa likod ko. Ako yung nagtatanong sa kanya. Kaya takang-taka ako, sabi ko ganun. Paano napopondohan tong mga aktivistang to at sino nagpopondo? It means, ayoko naman sabihin, pero ang hinala ko talaga at ang theory ko talaga na una tumatakbo sa isip ko, ibig sabihin lang nito, bingo. Pera ng taong bayan na nagpapatakbo sa mga nag-oorganisa dito. Diba? It's hard to say. Pera pa rin natin yan eh. Diba? Ang hirap. Tayong mga Pilipino, tayong nagbabayad ng buwis, naniningil sa atin. Pag di tayo nakapagbayad, kinakasuhan tayo. Kinukulit tayo. Tayong bumibili na may buwis sa mga damit. Kahit ano, mayroong buwis. Pero ang teting, yung pera ng taong bayan na dapat napupunta sa mga taong bayan, hindi. Napupunta sa wala. Ay, hindi naman pala. Taong bayan din pala yung ano. Taong bayan din naman pala yung mga nagrarally, mga kababayan. Hindi pala pwede sabihin di taong bayan. Taong bayan din po sila. Kaso nga lang, mali yung pagkakapropagate natin. Ako, once again, kumakatok ako sa kanila. Kung talagang para kayo sa bayan, kung para talaga kayo sa Pilipino, kung para kayo talaga sa mga kababayan natin, labas nyo yan. Diba? Huwag niyong patunayan dito sa amin na hindi nyo kayang ilabas yan. Huwag niyong patunayan dito sa amin na hindi nyo kayang maglabas ng confidential fund ninyo. Kung si Sara nga, hinamon nyo eh. Handang maglabas pero sinasabi nyo, tinatakot nyo, hindi nyo biglalabas yan. Handa naman si Sara pero hindi siya kakagat sa mga ganong patutsyada. Diba? Di maglabas din kayo ng confidential fund nyo. Diba? Labas nyo yung liquidation. Kung talagang para sa taong bayan kayo. Diba? Kung talagang para sa Pilipino pinaglalaban nyo, para sa mga kabataan ang pinaglalaban nyo, kung para talaga sa mga anak namin, ng mga nag-aaral at ang kabataan ang inyong pinanghihawakan. Generally, sa lahat ng congressman, labas nyo. Diba? Imposibleng wala kayong liquidation, certification na binibigay sa inyo. Meron pa rin kayong resibong tinatago. Pride na lang yan kung hindi nyo kayang ilabas.